Ang ating modernong daigdig ay puno ng mga makabago at nakamamanghang teknolohiya na ang layunin ay pagandahin ng ating buhay. Subalit minsan, ito ay nagdudulot ng pagod, panghihina at pagbagsak ng ating kalusugan. Ito ang naranasan ni Ginoong Ronald Costales, isang computer engineer, makaraang magtrabaho ng 20 taon sa isang telecommunications company. Nakakapagod ang dati kong buhay sa isang malaking kumpanya at kulang ang oras ko sa aking pamilya. Bilang head ng 3 departamento ay napaka-unhealthy ng aking nature ng trabaho. So maaga akong nag-retire at the age of 39 para ma-enjoy ko naman ang buhay. Isang pagbabagong nais din niyang ibahagi sa iba. Sinimulan niyang magsaka sa lupain ng kanyang pamilya. Di naglaon ay nawili siya sa pagsasaka at sa kalikasan. Unti-unti napaganda niya ang kanyang bukid. 2 years na ma-acquire namin yung farm, ito ay naging vacation farm. So para sa pamilya. Ang pag-develop sa farm ay tuloy-tuloy. Nung una ay hobby lamang ito at ang aming mga produce ay kinakain ng pamilya. So ayaw ko namang pakainin sila ng may lason. Dahil sa naging masaya at maganda ang karanasan ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan, iminungkahi nilang buksan ang farm o taniman sa publiko. Four years later, naging commercial scale integrated organic farm and finally naging agritourism destination. The very first agritourism destination sa Pilipinas. Dito na umusbong ang ilang makabuluhang proyekto na nagmula sa isang simpleng aliwan. Pinili natin ang organic dahil dito ay lumalaki ang kita ng isang magsasaka. Dahil siya na mismo ang gagawa ng kanyang sariling pataba at dahil malit ang gastos, malaki ang kanilang kita. Hindi ito nakakasira sa ating kalusugan dahil hindi tayo gagamit ng mga kemikal at hindi nakakasira sa kalikasan. Ang Costales Nature Farms na matatagpuan sa Mahayhay, Laguna at ngayon kinikilala ng Department of Tourism bilang showcase ng agritourism sa bansa. Isang lugar kung saan di lang natin makikita kundi mararanasan din ang buhay sa bukid. Mararanasan ng mga bisitang magtanim ng mga halaman at mag-alaga ng mga hayop. Mararanasan din nila kung paano umani ng pagkaing halaman at mangisda. Mga aktibidad na nagmumulat sa kanilang kamalayan tungkol sa pinagmumulan at pangangalaga ng kalikasang pinagkukunan natin ng enerhiya at sustansya. Para sa mga gustong pumasok sa larangan ng organic agriculture, matututunan sa Costales Nature Farms ang pinakamagagandang pamamaraan sa makakalikasang agrikultura. Wala pong sikreto ito. Gusto naming pumunta ang mga tao para makita at matutunan at gayahin ang mga sistema na ginawa namin sa farm. Mapag-aaralan din dito ang zero waste farming, kung saan ang dumi ng mga hayop at mga bahagi ng halaman na karaniwang itinatapon ay ginagawang pataba o fertilizer. Ang resulta ay ang pinakamasustansya at pinakamalinis na pataba na maaaring ibigay sa halaman. Dahil dito, ang halaman ay pinakamalinis, walang halong kemikal na pataba o pestisidyo, pinakamasustansya at pinakamasarap. Lahat ay ibinabahagi sa mga bisita mula sa teknolohiya, sa management at sa aspeto ng negosyo. Bukod sa zero waste farming, maaari ring matutunan sa Costales Nature Farms ang organic piggery na hindi gumagamit ng anumang kemikal, pampalaki, bakuna at commercial feeds. Ang pagkain ay ginagawa mula sa mga likas na sangkap mula sa loob at labas ng bukid. Ang resulta ay mga baboy na walang amoy at napakamalasa ng laman. Tampok din dito ang organic poultry na kabibilangan ng mga manok at Peking duck
na malayang namumuhay sa malaking lugar kung saan sila'y kumakain ng mga damo at insekto at naaarawan. Makikita din ang organic fishery kung saan ang red at black tilapia, hito, Japanese curd at cream dory ay pinararami at pinalalaki sa mga fish pond gamit ang mga pagkaing walang synthetic hormones at antibiotic. Subalit hindi lang kagandahan ng kalikasan at kalusugang dulot ng organic agricultural products ang ipinapakita sa Costales Nature Farms. Itinuturo din sa mga bisita ang potensyal at mga oportunidad sa organic farming. Sa ngayon ay napakalaki ang opportunity sa organic farming. Unang-una, kakaunti pa lamang ang nagtatanim ng organikong pamamaraan. Sa pangkalahatan, tayo ay nasa 5% pa lamang sa agriculture industry. So ang ibig sabihin nito ay seller's market. Ano ang ibig sabihin nito? Mas mataas ang demand kesa ang supply. Maraming tao na ang tumatangkilik sa organic produce dahil sa tumataas na bilang ng mga tao na nagkakasakit dahil sa chemical na kanilang nakukuha sa kanilang kinakain. Dahil dito, maraming mga magsasaka at mga grupong interesado sa organic farming ang bumibisita sa Costales Nature Farms. Karamihan ay galing Japan, Korea, Australia, Amerika, Canada at Africa. Bilang tugon sa pagdami ng mga magsasaka at mga organic farming advocates na nagkakainteres sa mga pamamaraan na ginagamit dito, ang Costales Nature Farms ay nagsasagawa ng mga pagsasanay sa organic farming. So agritourism is an earliest maturing crop and harvestable all season. May 2 linggong training seminar para sa mga out-of-school youth na interesado sa organic agriculture. 3 araw na seminar para sa mga nagsasagawa na ng organic agriculture at nagnanais na magkaroon ng kaalamang pumasok sa agritourism. Nagbibigay din ng consultancy services ang Costales Nature Farms para sa mga gustong magtayo ng kanilang mga organic farms. Ito ay sa pamamagitan ng pamamaraan ng Build, Operate and Transfer ng farm development para sa mga ayaw nang magsubok ng paraang trial and error sa pagtatayo ng kanilang proyekto. Ang Build, Operate and Transfer Consultancy ay tatagal ng 3 hanggang 6 na buwan, kung saan magkakaroon ng pagsasanay ng mga tauhan at pagsasalin sa operasyon ng sakahan. Kabilang sa turnkey farm setup ang isa o alinmang kombinasyon ng farm commodities tulad ng crop production, free-range poultry, organic piggery, vermiculture at farm tourism setup. Upang lubos na maisulong ang mga programang ito, ang Costales Nature Farms ay naging partner ng Agricultural Training Institute o ATI at kinikilala ngayon bilang una at tanging private extension service provider for organic agriculture nitong 2014. Itinalaga din ito ng Department of Agriculture sa Region 4 ang Costales Nature Farms bilang Techno Demo Farm at kinikilala ng TESDA bilang isang Learning and Assessment Center for Organic Agriculture Production. At para naman kay Ginoong Ronald Costales, ang organic farming ay di lamang nagdulot ng kasiyahan at kalusugan, kundi ng mga karangalang hindi niya inakalang kaniyang tatanggapin. Noong 2011 ay binigyang parangal siya bilang Most Outstanding Organic Agriculturist of the Philippines ng Rotary Club International at 2011 Gawad Saka, Outstanding Organic Farmer ng Department of Agriculture. Noong 2012, ang pamilya Costales ay kinilala din ng Department of Agriculture bilang Outstanding Farm Family. Ako ay nakatulong sa pagpapalaganap ng organikong pagsasaka sa buong mundo sa pamamagitan ng pagkandak ng mga workshop at seminars sa ibang bansa. Ang Asian Productivity Organization or APO ay ginawa tayong international resource speaker bilang tagapagsalita sa organic agriculture at agritourism at nakapagkandak tayo ng seminars sa ibang bansa gaya ng Malaysia, Cambodia, South Korea, India, Indonesia, at Sri Lanka. Upang malasap ng mga bisita ang kakaibang bunga ng organic agriculture,
Ang lahat ng pagkaing inihahain sa package tour ng Costales Nature Farms ay organic at galing mismo dito. Matitikman dito ang mga pagkaing Pilipino na sadyang mas masarap dahil sa pagiging organic nito. At dahil 3 oras ang biyahe papunta dito mula sa Maynila, ang mga bisita ay maaaring matulog sa mga kubong matatagpuan sa gitna ng kalikasan. Ang mga bisita ay ipinapasyal din sa mga malalapit na tourist destinations tulad ng Mahayhay Falls, ang Kamay ni Jesus sa Lukban, ang mga tindahan ng tsinela sa Liliw at ang underground cemetery sa Nagcarlan. Ang vision ng Costales Nature Farms ay maging pangunahing agritourism destination sa buong Pilipinas na nagpo-promote ng wellness, sustainability, environment-friendly farm practices, at customer-centric services na mag-iiwan ng masayang karanasan sa lahat ng mga bisita.